connecting with people, engaging with them, and learning from each other is how we find our biggest rewards. As a people and as a nation, infrastructure development plays a pivotal role in our growth and development. Access to good road networks, highways, and bridges is crucial. But that's just one main ingredient in the recipe for achieving progress. It's about planning and foresight towards a sustainable and prosperous future. Ever wonder why people keep coming back to Batangas? This ultimate getaway that is only a few hours away from Metro Manila has a lot to offer. Batangas Province is well known for its natural and cultural attractions. No? It's located in the southern part of Luzon, malapit sa Metro Manila. And yung aming proximity sa Metro Manila, I guess, yung isa naming advantage kung bakit marami talagang pumupunta dito. Our products consist of natural or ecotourism attractions, of course, sun and beach, history and culture. We have pilgrimage sites, and of course, food and farms. We travel back to the Spanish colonial era at this ancestral house called Villa Tortuga. When we talk about history and culture, lagi namin binibina ang Bayan ng Taal. It's known as the Heritage Town. Taal Heritage Town is really for the history and culture enthusiast. Yan yung market niya. Villa Tortuga is a heritage house in Taal, Batangas, no? Where we have costumes wherein you can come and experience the past, di ba? Na you can go back in time. Magko-costume kayo, experience how it was before, and then you can have photo ops and prenups. And we also have special events here wherein meron mga shows by local performers and special events na marking historical days in the calendar. It's a personal advocacy, no, para ma-preserve itong mga bahay na to. Because of our weather, which is very unforgiving, marami nasisira. And then, World War II, sa history natin, na nabomba talaga ang Pilipinas, no? So I think it's something that we should preserve and maintain for our future generations to see. So, ito po yung mga costumes namin na bibihis sa amin. Sa inyo, it's a collection of Filipiniana from the 1880s, 1890s. So, like our beautiful models here, aayusan po sila. At nung araw, pinipin lahat ang mga panuelo para sa mga dalaga. Para ito hindi gumalaw ang damit. Kaya hindi pwedeng galaw-gaw. Katulad po nila, no, at sinasabi ko sa inyo na pwede kayong mag-costume sa Villa Tortuga and have your pictures taken and enjoy katulad po nila. So this is the Kaida or the living area, which is the entryway to our second
formal space in Villa Tortuga. Nandito po nag-e-enjoy ang ating guests in the splendor of the 19th century ambience. At punong-puno ho tayo ng mga antiques na pwede silang mag-picture taking ho dito. Well, we really hope that one day na talagang maging bustling tourist destination ang Taal, and hoping that Villa Tortuga will be here and that people will come and see what we have done and experience, and they can also do it in their own hometowns or be inspired to preserve their own architectural heritage through their own houses. Those seeking guidance from the heavens could visit Monte Maria, a pilgrimage center dedicated to Mary, Mother of all Asia. Our main attraction, which is at the center of this area, is the Mother of all Asia Tower of Peace. It is the tallest statue of Mary in the whole world. It made it to the top 10 list of the tallest statues in the world at 98.15 meters. And probably it's also the statue with the biggest floor area at 1.2 hectares. Well, as you can see, it's very peaceful here. Our purpose is for members to be rejuvenated, to be renewed because of the peaceful environment, serene environment. We have the Rosary Gardens, Stations of the Cross. They can hear Mass every Saturdays and Sundays. We have 4 Masses every Saturdays and Sundays. People come in here also to have their cars blessed, and they hold recollections and retreats here. Pilgrims come from different parts of Luzon. Even Visayas and Mindanao nakakarating dito. And they come in buses. We're very optimistic that Monte Maria will help rebuild our economy. Jobs for our people, livelihood opportunities for the communities, and the much-needed infrastructure will be put in place by our national government. So I think we're playing a good job. We're doing a good job here at Monte Maria. Another historical site to visit is the Malabrigo Lighthouse, which stands on top of a cliff in the town of Lobo, Batangas. Malabrigo Lighthouse was built in 1891 by the architect Guillermo Bracman, and then it was commissioned to be constructed by Jose Garcia. So the main purpose of the Malabrigo Lighthouse is for navigation. Kasi apparently, during the Spanish times, the coastline of Malabrigo, Batangas is a rocky coastline. It has become dangerous para po doon sa mga ships or vessels na dadaan. Thus, the Malabrigo Lighthouse was established to guide these vessels. For tourists na pumupunta dito, it has become a structure that also reminds them na Lobo is part of the Verde Island Passage, because we are also part of the Verde Island Passage, which is the center of marine biodiversity. And for tourists, this is very important because for a municipality like us who is focusing on tourism, we are also advocating for different causes like marine protection and environmental protection. So aside from the tourism purpose of having a lighthouse, it also serves as our reminder to stick to our advocacy. Napakalaki ng impact when it comes to infrastructure development. Recently, nung bumalik sila sa bayan ng Lobo, they were very amazed of how the infrastructure development has come. So malalawak na yung daan, mas madali ng biyahe. Even buses are now coming to Lobo for different kinds of activities, for team building, family outings. So mas nakahikayat kami ng mas madaming turista, but because aside from sa maganda naming location, meron na kaming maayos na daanan infrastructure. For all the tourists na hindi pa nakakapunta sa Lobo, Batangas, mga beshi, ano pang ginagawa nyo? Bakit hindi nyo pa nararating ang bayan namin? We're just 3 hours away from Manila, so if you'll take the Star Tollway, napakalapit na niya. So you just need to come here, enjoy with your family, bring your friends, and relax and enjoy. We have a lot to offer. You just need to come here and see it for yourself.
There's a place that's getting a lot of buzz in Lipa City. Let's take a look at this honeybee farm. Tinaguran po kasing honey capital itong Lipa City kasi halos lahat po dito nag-aalaga ng bee. At marami po talaga ditong bee farmer or beekeeper dito sa area namin na merong mga alaga mga bee po. At dito po ay may mga 35 store ng bee colony dito sa area namin. Ito po isa sa pangunahing pagkabuhayan ng mga taga rito sa amin. Nung po nag-umpisa kami dito, ito na po kasi yung tinatawag na honey capital sa Batangas. Na-influensyahan lang kami ng aming pinsan na mag-alaga ng mga bee colony noong 2016. Noon po ay nag-umpisa lang kami sa 20 bee colony hanggang sa lumipas na po yung buwan at taon na parami na po namin sila ng mga 100 bee colony plus. Dito po ang usual po inalagaan yung ating tinatawag na laywan or native bees kung tawagin. Meron po siyang sting. Mga nakikita lang po sa mga lababo, kisame, ganun. Ang pagkakaiba po ng honey niya, matamis po siya. Tapos depende pong lasa ng honey sa nectar source nila. Pag kunyari lansones o rambutan, merong ganung lasa siya or scent po. Sa pag-alaga po ng honeybee, sa umpisa po mahirap. Kapag wala kayong proper training, mahirap po siyang i-manage. Kasi marami po tayong sinasalang-alang sa pag-alaga ng mga bee. Kunyari, location. Then yung kailangan maganda yung tirahan nila. At saka, komportable sila dun sa place na paglalagyan nyo po para makapag-create sila ng maraming honey. Kaya po maganda mag-alaga dito sa amin ng honeybee kasi maganda pong klima dito. Mataas na lugar pong Lipa kaya medyo malamig po siya. Yun po yung maganda sa mga bee, na hindi po siya masyadong nainitan. Dapat po tama lang yung sunlight at meron siyang lilom talaga. Ito po yung ating harvest na honey. Mapansin nyo po, yung pong may mga takip na, puno na po ng honey. Tapos yung po may mga butas, yung pa po yung lalagyan nila ng honey. Papagpag lang po natin siya ng ganito. Para po matanggal yung mga bee, then lalagay po natin dito sa lagayan na to, ng frame. Mag-umpisa po tayo ngayon sa pag-extract ng honeycomb. Ganito po ang paraan. Kunin po natin yung frame, then i-slice lang po natin siya. Kailangan po natin ng malinis na kutsilyo. Tandaan lang po natin siyang hahatiin ng ganyan. Pagkatapos po natin ang paghiwa ng mga honeycomb, ito pong sunod na proseso, ang pagdurog ng honeycomb gamit ang sandok. Pag piniga po natin siya, magbubula po siya. Hintayin na po natin siya ng ilang minuto para masala po siya ng ayos. Pag nag-extract po kami ng honey, una po yon yung honey, yung syrup po na nilalagay po namin sa bote. Then yung pong honeycomb, yung pong pinakabahay, yun naman po ibababad namin sa tubig ng 2 months, nagiging honey cider vinegar siya. Then after that po, kukunin po natin ulit yung pinaka-honeycomb na napagbabaran po natin ng tubig after 2 months. Lulutuin naman po natin siya para maging beeswax. Yun naman po ay ginagamit sa mga cosmetics, lip balm, pomade, at mga soap po, saka candle. Yung mga client po namin, mismo po silang napunta dito para actual po nilang matikman yung aming honey. Kasi meron po kaming pre-taste at pre-farm tour dito sa area namin. Malaki po impact ng mga Star Tollway at sa mga infrastructure na ginagawa po dito sa Batangas. Kasi po may mga bypass road na rin po ditong bago na nagawa. Mas madali po nakapunta yung mga client dito para sa pag-pick up ng mga bee products po dito sa aming store. Ang gusto ko po mangyari or pangarap ko para sa bee industry dito sa Batangas, mapalakas pa po namin yun. Na maparami pa yung mga beekeeper dito, hindi lang sa Batangas, kundi sa buong Pilipinas.
The province of Batangas is home to delicious and colorful food. Have a taste of their pansit na pula and adobo sa dilaw. Batanggenyo food, it's a combination of sweet and spicy and salty. Makikita yan sa ating mga ino-offer talaga sa mga turista na mga food products. Unlike other cuisines na may distinct, but here parang mix. Adobo sa dilaw, bukod sa kanyang color, no, it's manamis-namis na may konting asim. And pansit tikyano o pansit na pula, matamis. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano namin niluluto ang aming special na pansit na pula dito sa Batangas City. Ang una po natin gagawin sa ating pagluluto, syempre painitin muna natin ang ating kawali at pag mainit na, ilalagay po natin ang ating mantika. At sunod na po natin ang ating karne. Pwede po tayong gumamit ng kahit na anong karne, pero ang ginagamit po namin sa aming pansit ay karning baboy po. At lalagay na rin po natin ang ating toyo. Gigisahin po natin ng mabuti ang ating gulay at pagka nagisa po natin ng mabuti, ilalagay na po natin ang ating pansit na pula. Ang ating pong pansit na pula, yun po ang aming mismong gawa. Minana po namin ito sa aming great-grandfather na si Euteciano Garcia. Kilala po ito dahil sa kanya pong lasa, nakakaibang lasa, kakaibang kulay, which is pula nga. And maligat po siya, kaya laging binabalik-balikan ng ating mga customers. Tapos ilalagay na rin po natin ang ating pampalasa, paminta po at saka asin. Ang kaldo po ay pinagpakuluan po natin ng buto-buto. Nakakadagdag din po siya ng lasa sa ating po pansit. So after ilang minutes po, pwede na po natin haluin yung pansit together with yung mga gulay. Hahanguin na po natin ang ating pansit at ilalagay po natin sa ating plato. At lalagyan din po natin siya ng topping na chicharon para lalong mas masarap ang ating pansit. Ito na po ang pansit na pula na pinagmamalaki po ng mga taga Batangas City. Ang mainam nitong kapares ay sa torta, barbecue, at saka mga inihaw na liempo. Ito pong pansit na ito ay pwede mong gawin ulam sa kanin at maligat po siya. Ito po ay kilalang-kilala dito sa buong Batangas City. At ang mga taga rito po, kapag napalayo, ay hinahanap-hanap po itong aming pansit na pula. Marami pong nabisita dito ay ang mga balikbayan. Sila po ay pag nauwi, ito po ang unang pinupuntahan. Sa lahat po ng hindi pa nakakatikim ng aming pansit tikyano, sana po ay makapunta kayo dito sa amin, dayuhin nyo kami at nang matikman nyo ang aming masarap na pansit na pula para sa inyo. Adobo sa dilaw, ito ay isa sa mga pinakakilalang lutong Taal na dito talaga nagmula sa Taal. Yung adobo all throughout the Philippines, pero yung adobo sa dilaw distinctly from Taal. Yung paggamit natin ng luyang dilaw, mas mabango. It gives a distinct aroma or flavor doon sa ating adobo sa dilaw. Andito po tayo sa bayan ng Taal. Magluluto po tayo ng pinagmamalaki naming adobo sa dilaw. Andito po yung mga ingredients natin, kagaya ng bawang, sibuyas, luya sa dilaw, pamintang buo, asukal, suka, at siyempre, especially ang ating manok. Yan. Pwede natin ilagay yung ating manok. Ngayon ilalagay natin ang ating original na luya sa dilaw. Konting asukal. Then yung ating patis. After 5 minutes, napakuluan natin yung karne, mag-a-add na tayo ng tubig.
Tikman nyo na po ang pinagmamalaking adobo sa dilaw ng Taal, Batangas. Sabi nga, bawat lugar, bawat bayan ay mayroong katangian. At isa sa nga katangian ng Taal ay yung kanyang pagkain. Yung kanyang identity, hindi lang nagmumula sa aming Spanish colonial houses, hindi lang nagmumula doon sa aming mga burda, kung hindi pati yung sa aming pagkain. And it makes us distinct, Taaleños worldwide with our food and our culture. A flourishing tourism sector in any province brings livelihood opportunities. Yan ang unang-una. The presence of this infrastructure and facilities, it provides access and connectivity. Because of this, roads, the Star Tollway, specifically in Batangas, and all the built infra here, mas na-attract o napapadali yung deciding stage ng isang tourist to, sige doon kasi malapit. No, especially here in the province, our market is those families and the working generation in Metro Manila. Tourism is a sector or industry na dapat pangalagaan and masustain. Something that can be passed on to the generations. From delicious food to historic and buzzworthy attractions, Batangas checks all boxes as the perfect getaway.